Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong ngaw-ngaw ni Digong, akala niya presidente pa din siya. So ito hong ito kasi nung araw pa itong kanilang pag-uusap. Itong parang interview niya. No, it was actually a panel interview. Okay? So yung dalawang panelista, si Bibi Gandang Hari at saka itong gutom na, hirap na si Attorney Trixie Los Angeles na may pa-makeup session at isang katutak ng mga wardrobes. Wardrobes ba tawag doon? Yung basta yung mga damit-damit niya, ganun ang dami. Dinisplay pa talaga. Hirap na sila niyan. Okay, so ito yung kanyang kauna-unahang slide na anuhin natin dito. Unahin muna natin. Chinap-chap ko to para mapag-usapan. Kasi per topic sila eh. Okay, so inuna po rito yung si Congresswoman Beatrix. Ako, isinumbong po kay Digong tungkol doon saan napahiya si Bibi Gandang Hari sa kanyang EO number 13 na hindi niya naidepensa. Dahil ang ginamit sa kanya ni Kong ay basic, fundamental of the law, separation of powers. Talagang dinidemonize nilang Pogo, no? Bagamat 2 taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero narinig natin, pero do exception na 12, sino kaya yung 12 disipulo na hindi covered ng ban, no? Okay, so ito mali na kaagad, di ba? So yung online gaming license, yung gano'n, di ba? Yun, lahat yun, nilinaw ng Pangulo, covered lahat yan. Lahat ng Pogo, lahat ng anyo ng Pogo. Kaya nga pati yung klase ng Pogo na nauna pa, lahat po yan nadamay na. Ganun kagago kasi ginawa ni Duterte. Totoo namang may Pogo noon, 2007 pa nagsimula. Kaya sinasabi ko sa inyo meron akong nakakasamang kapitbahay ko na kung saan pumapasok yung mga yan, nakasalawa lang, tapos naka-t-shirt na puti pagkagabi. Diyan sila sa may Makati. I believe that in RCBC building dati. Meron dyan. Ngayon, ang kanila lang naman doon, process lang naman pag-assist. Halimbawa, yung credit card o kaya yung sugarol, yung kanyang account, yung card niya, hindi nagde-decline, ano yung nangyayari, ganun. Sabihan niya, tawagan yung bangko, ganito. Sabihin niya kung yung problema, i-assist niya lang. Kasi yung mga sugarol, natatarantayan lalo pag malaki talo. So, ganun ang ginagawa nila. Hindi ho talaga yung kagaya ng ginagawa ng mga to na sila yung nagpa-process ng sugal. Hindi ho. So, ito ngayon, si Harry nagsumbong. Okay. Misleading pa nga Pero una-una po ay, nung huling hearing, sabi niya, di ba, dinidemonize? Talaga namang demonyo yung pogong ginawa ni Duterte rito, dinala niya rito. Ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order number 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro, yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, ginamit yun raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PASCOR, no? Okay. Hindi po yun ang punto ni Congresswoman Beatrix. Hindi yun. Na dahil binanggit ni Duterte sa kanyang EO number 13, yung e-Chorbanes, diba? Electronic gaming. Hindi po yun ang punto roon. That makes it unconstitutional. What makes it unconstitutional is the process, how that EO, how that actually law became. Yun po yung question niya doon na sinasabi niya, this is unconstitutional sapagkat yung naglabas ng kautosang ito na sa paraan ng kautusan, executive order, ang totoo ang inilabas niya po ay isang batas na nagtataguyod, isang birth certificate ito para sa pag-create ng Pogo. At ang tangi lamang maglabas ng ganyang klase ng batas, lumikha, dahil ang mga batas po ay lumilikha ng isang bagay out of nothing. Okay? Ganon. Ang mga executive order, administrative orders, ito po ay may mga basihan. So, ayon dito sa ganito, ganyan-ganyan, by the power vested on him, and name, blah, 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 by the power of Grayskull, Heyman, ganon. Pero ang sinasabi nga po rito ni
Congresswoman, nilabag ni Duterte ng amo mo ang principle ng separation of puwertas. Diba? Separation of powers. Yun. So, ang layo ng sinasabi ni Akla dito. So, ang suma total, kayong sinisisi dun sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din, no? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayo? Sila yan siya, Congresswoman Luistro. Luistro, haba, first termer. So, bright siya. Na lang yung Pogo. How about the wedding? O ditong masyal, all over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Mo'y aryo, just concentrating on Pogo, salay. Diba? Ang husay ang husay lumihis ni Duterte rito. Hindi niya in-address ang EO number 13. Kasi po, wala ho talaga siyang maipapaliwanag. Kahit isang abogado na pulmoronics, wala pong makapag-negate doon. Wala. Kasi maliwanag. Kung ako lang, kahit di ako abogado, kaya ko silang debatihin eh. Tatanungin ko lang eh, tatanungin ko lang, ang mga executive orders, administrative orders, ito ba ay dapat na mayroong basihan mula sa umiiral na batas o dito mismo sa ating saligang batas? Yes or no? Hindi ho pwedeng mag-no yan. Or else, magiging unconstitutional yung gagawin. Then mag-yes yun. Okay? Ito bang batas na nililikha yung mga Republic Act mula po sa pagiging mga panukalang batas na pwedeng manggaling? Ito, di ba yung how a bill becomes a law, tsaka yung sources of law, na-discuss ko na yan. Oh. Ang presidente can be a source of law. Di ba? Ito yung gusto kong mangyari. Dadaanin niya ngayon sa LEDAC. Tapos isi-certify niya. Yun ang hindi ginawa ni Duterte. Di ba? Sa bagay, sabi ni Sir, ikaw ba naman naging fiscal na nagtatanim ng ebidensya, naghahasik ng controversy? Diba? Marami diyang masyaw with taklat versus ayaw na sa Pogo. Bakit magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling forms ng Pogo. Because Pogo is a gambling. It's a gambling game. Lahat naman ito, Philippine charities you said it. Sugang hingin mamat. Surat sa dahin mo na. Bakit ka magpansirit yan dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandiyan yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandiyan na yan. Pagkaroon marami na. Kung ikay na may presidente na ginamit mo yung otak mo, if it proliferate. So, ibig sabihin, kapag marami na po, huwag mo nang patigilin. Illegalize mo na lang. Ibang klaseng presidente ito. Ito ho yung maliwanag na nilalamon ng sistema. Di ba? Ganun yun eh. Maliwanag yan. Ganyan, kapag nilamon ka ng sistema, gagawin mo na lang legal na lang. Gawin na lang natin legal. Para hindi na maging illegal. Wala na tayong problema, kikita pa tayo. Of the game, gambling. Game, it's a very happy option to allow it openly in a disorderly manner. Hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Kasi ikukurap na yung police, ikukurap na yung mayor. Alam naman pala niya kung anong gagawin ng Pogo. Ikukurap niya yung police, ikukurap niya yung mayor, yung LGU, lahat, diba? Congressman, gobernador. Kaya ang gawin daw, illegal na. Ano gawing legal? Ngayon, ang bote talagang gawain mo, sana mapresidente ka. Sige ba, hindi presidente ako. Para it's okay, really. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you
Hindi ko na rin makontrol itong Ano to, si Digong ang panggulo namin hanggang ngayon. Naku, totoo po, panggulo po talaga hanggang ngayon. Diba? Panggulo. Hindi nagmamadali. Okay, ay, tuloy-tuloy. malaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo. Pagkaroon ako ng pera, plus I would have Karoon ako ng pera. Diba? Tapos sabi ni Harry Roque, ang Pogo, kaya po ito muli binuksan at dahil ito po ay nagbibigay ng cash resources sa presidente, ay sa gobyerno. Tapos si Digong sabi niya, magkaroon ako ng pera. i-take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos sa kumukuha tayo ng pera. May tulong pa natin doon pera sa mga mahirap. Hospital, medisina. Ang babaw pala ng utak talaga ng level ng talino ni Duterte, ano? Grabe. So kung nagtagal ho pala na presidente ito dahil po talamak ang illegal drugs, kasi palpak siya, hindi niya po hindi niya naalis ang illegal drugs. 'Di ba? Ang nanatili po rito yung kanyang mga katropa. Ah. So ngayon, ganito. Darating pala ho ang panahon, let's say merong second term. 'Di ba? Kung merong second term, eto na. Yun pong shabu, yung illegal drugs, i-regulate na lamang pala ni Duterte. Tama? Kasi sabi niya if we follow his logic, yung mga sugal, mga matsyaw, sakla, mga ganyan ng pogo, na kaysa i-corrupt niya yung gobyerno, i-corrupt niya yung mayor, yung police, illegalize na lang natin. O, pagkuha sila ng permit, kikita pa tayo, kapera pa ako. Ay, pabuhay ito. Delikado ho pala talaga to, no? Pagkadating sa usapang pera, tignan nyo ha, kaibigan niya ang China, sila President Xi. 'Di ba? Kung anong agreement ang kanyang sinang-ayunan, ang kapalit po ng mga agreement na 'yon, magmula nung kanyang pagtungtong pa lamang doon sa Malacanang, unang-una yung temporary, dapat may quiz tayo kaya nyo ba sagutin? Nakakahiya sa mga pulmoronics na nandirito. Ano-ano yung tatlong kasunduang ginawa ni Duterte? Yung 2016, ano po yung unang-una? Type niyo yun. Yung 2016, isipin nyo yun. Yan ang dahilan kung bakit tayo hinaharas sa Scarborough Shoal, pati hanggang Himpapawid. Yun nga po sir milking cow nga niya yung Pogo. Diba? Meron siyang porsyento kay Michael Yang. Ay nako, ganun lang ang logic ng Duterte. Pag hindi, sabi nga, if you cannot beat them, diba, join them. Kaya pala ang sabi rin ni Harry Roque, abogado ng Pogo, diniscuss din ni Congresswoman sa kanya yung principal. Diba? Oh. Dinidemonize daw po ng gobyerno ang Pogo. Tragis. Nasaan ba tumubo ang utak nito ni Akla? Tingnan niyo ha. Hindi ho ba demonize na ang Pogo? Na nandoon yung pagnanakaw ng pera ng mga nasa labas ng bansa, ng mga sugarol na inchik. Naroon yung love scam na nakakapanggoyo ng mga kababayan nating Pilipino rin, na uuto, lalo na yung mga heartbroken, lalo na yung mga sabik makatikim ng foreigner, 'di ba? Meron akong kaibigan na matanda na love scam 'yan. Ano sabi sa kanya? Magkikita tayo, huwag kang mag-alala. Meron akong parang $220,000 na halaga ng pera, US dollars, na manggagaling sa Turkey. Sabi niya, ako Australian Army ako. Sabi niya, hindi ko makuha kasi kukunin daw ng gobyerno. So, kailangan niya ng tao na magiging recipient at kaya niyang i-divert ang delivery ng kanyang package. Nandun daw ang dolyares. So, kapag nag-agree daw siya na gumastos ng pera sa pambayad lang naman ng pambayad lang naman daw po ng customs, 15,000 po ang babayaran.
doon niya na raw po papadala. So pumunta yung aking matandang kaibigan. Kasi senior na po talaga. Pandemic yun, nangungutang sa akin dito ng 5,000 pesos. Kasi yung pulis na nadaanan niyang kakilala niya, nautangan niya po ng 10,000. Ang taning sa kanya ng Australiana, yung babae, kailangan hanggang bukas. Pag hindi, baka makuha na raw, ma-sequester na ng customs. Kasi nandito na raw pala sa Ports of Manila. So nataranta siya ngayon. Alam niyo ginawa niya nung tinanggihan ko? Hanggang ngayon, nagtatampo sa akin. Nasira yung pag-ibig niya. Tapos, ang ginawa niya, yung kanyang kwarto na maganda bahay nun isinangla niya ng 100,000. O di halos naubos yung pera niya doon sa babae. Kasi mayroon pa tayong kailangan bigyan. O padala na naman siya. Puro GCash. Puro GCash. Ngayon, nung wala na siyang pera, eto na. Nalaman ng asawa niya, syempre matanda rin, nalaman ni ate na kasi yung nakatira ron sa ibaba ay yung sinangla niyang kwarto, biglang may lumipat na tao, kapitbahay. Ngayon sinabi na sinangla to sa akin. Ay tayo rito. Hinahanap yung pera sa kanya, hindi niya ma-produce. Hanggang sa yung kanyang asawa naka-receive din. Nabasa ng asawa niya pala yung conversation. Yun nga Australia may GCash. Sinabi ko nga sa kanya yan. Puro GCash. Tanga naman na. Nagmamadali, wala rin siyang time magpaliwanag. Hindi ko binigyan. Pandemic yun eh. May pera naman ako nun. Nag-call center rin naman ako nun eh. Ganda naman yung sweldo. Kaya lang, grabe talaga. Ayaw makinig. Ganun yung katarantaduhan ng ginagawa. Kaya sinasabi ni Harry Roque, hindi demonize ang Pogo. Hindi kailangan i-demonize ang Pogo because Pogo is already a demon. Diba? Walang mapunta, walang gabot, walang pagkain. Iyon, that's that you have to worry. Sir, hindi ba rin naman ando na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Tapos aaral sila pag may umandar. E di sana gumawa sila ng batas fair. Kaya raso hindi. What is she? Congressman, what are you doing? Kay, sinasabi nito ni Zoraida, makakahiya, abogado ka, tapos masususpindi ka, tapos ganun yung dahilan lang kung ba't ka na-suspindi ng Korte Suprema. Tapos ikaw followers, alam niyo nung nabasa ko yung reason ba't ito na-suspindi, hindi ko na ito tinalo eh. Sabi ko, loko pala ito. Tsaka nung mamit ko ito, nung proclamation ni ng PBBM, that was February 2022, sa Bulacan, yung sa mga Iglesia ni Cristo, iba yung sense ko. Si Robert kasi, naharot-harot ito si Atty. Trix, hindi pala niya kilala. Kaya pinagsabihan ko si Robert noon. Si Robert Adventure. Iba na yung sense ko sa kanila sa mga DDS. Iba na yung sense ko sa kanila. Sabi ko nga, daw nagkamali. May gagawing kagaguhan tong mga to. Di pa nga nagtatagal si PBBM sa pwesto. Nagkakamali, July pa lang. Sinisimulan na lang pababa pa na nila yung pulborong video. Diba? Kinento ko sa inyo, pinatawag yung mga vloggers. Tapos sinabihan na meron pulborong video. Gagong maputa. Paniwala kasi nila po, lahat ng mga nag-vlog kay PBBM ng kampanya, lahat pong ito ay mga DDS. Lahat pong ito ay para po kay Tatay Digong. Oh my goodness. Pero tama ho kayo dyan. Sana nakinig po tayo kay Miriam Santiago. Wala eh. Yung sinasabi ko, yung pagsamba sa isang pamilya. Diba? Nakakalimutan na natin yung reason. Yun ang problema. Tignan nyo nangyari. Inendorso ni Amy Marcos dahil mga loyalista, binoto para kay Amy. Yung pangako kasi rin, ipapalibing si Apo Lakay. Ang daming pinangako ni Digong na pabor sa mga loyalista. Kaya yun, nakuha niya yung tiwala. Diba? Pero at least, natuto na tayo ng leksyon. Huwag na tayong dopingin sa apelido. Tignan mo si Amy. Bobo na lang talaga. Malalang bobo tangat talaga ang boboto pa kay Amy sa mga ginagawa nito. Ngayon, hindi na bumabanat-banat. Hindi po ganong bumabanat si Amy ngayon kay PBBM. Hindi na rin po siya naggaganong-ganon ng pambansang simbolo ng pagiging full morons. Diba? Ng kabobohan. Gumaganon-ganon na si Amy ngayon. Pauto kayo.
Gawin niyo ulit senador. 6 na taon ko kayong pagtatawanan at uurat-uratin, tandaan niyo yan. Kahit habang nag-guilty sa siya, wala pa rin galaw dun sa Kongreso. Either way to outlaw. Ayan, ang sinasabi niya ho, wala pa rin namang ginagawa daw sa Kongreso. Wala raw pong ginagawang batas ang Kongreso to outlaw Pogo. Alam niyo ho, yung salita ng presidente na binaban niya na ang Pogo, ibig sabihin po nun, binabawi niya na, pinapawalang bisa niya na ang Executive Order number 13, Attorney Trixie. Baka hindi mo naiintindihan ang salitang tantamount, kasing katumbas, kasing kahulugan ng ibig sabihin. Di ba? Yun lang naman po yun eh. Sinabi ng Pangulo na, beginning today, all pogos are banned. Tako, tayo si Riza Baby, di ba? Hindi pumapalakpak yan. Nirarayuma kamay nun kapag kasona. O, pati balakang nun, nirarayuma, pati tuhod. Aba, nung marinig niya yun, napatayo ngayon si Riza Baby. Diba? Tapos sabi ngayon itong taga-Pagcor, yung hepe nila, meron naman kami rito rebranding ng Pogo. Gago rin no? O, nilinaw ni PBBM. Anong rebranding? Lahat nga ng Pogo Lahat. O, sabi niya, nititangko. Okay. Lahat po pala. O, ngayon, Attorney Trixie, hindi mo pa rin naiintindihan yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag maniwala ka kay Duterte, kailangan mong maging bobo. Kailangan mong alisin ang reason. Ganon. Diba? Ginawang IGL nga, Internet Gaming License. Gago rin si Titangko diba? O, ayan ako, bayaran ako. Kaya kayang-kaya kong pitikin ang mga alagad ng presidente. Even the president himself. Pag nakita po nating mali. Bakit? Panalo na tayo. Tapos na ang kampanya. Diba? Kita nyo pa paano sila mag-mislead ng mga Pilipino? Ganyan-ganyan lang. Or to legitimize. Yes. So, you know, sudado ka ng gobyerno, trabaho pa naman. Do not just ever be complaining about the mess that we have in it. This is not a fair-bay country. So, every now and then, there's always a wrongdoing. Kasi yung sugal na ba wrong kalagayan. It is only legal, but it's still wrong. And kumikita ang gobyerno. It's regulated so that it will not proliferate and makontrol mo that it cannot affect the whole of the community. But at saka you limit it to persons who can, afford it lang. Niti casino, hindi mo na tumapasok yan Well, pasok na casino, yan yung mga pera. I believe that when you start to complain, look into the larger picture. Well, masyadong ang mahirap pa siya yung you go or you are MIUP. Ay nako, ito lang mo maliwanag sa logic rito ni dating Pangulong Duterte. If you cannot beat them, legalize them. Yun lang yun. Kaya kapag ulitin ko lang, kung nagkaroon pala tayo ng second term, okay? Nagkaroon tayo ng second term, ay naging presidente pa rin ngayon si Duterte, i-legalize niya po ang illegal drugs kasi hindi po siya nagtagumpay na mawala ang illegal drugs. Kapag nilegalize niya na ang illegal drugs, regulated na, dito ka na magmamariwana, gaya sa Amerika, dito ka na mag-shabu, doon ka na sa rooftop ninyo, o kaya doon kayo sa rooftop, tapos sa ilalim merong punerarya, may ukay-ukay, diyan lang kayo pwede, tapos may tax. Ganun ho ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Kapag si Duterte pa rin pala ang naging presidente kung meron tayong second term, kung may eligibility ng ganun. Kaya salamat. 'Di ba? Sa gumawa ng constitution, ginawang 6 na taon, pero kahit na 6 years, sabi nga po, it's too long for the bad one and too short for the good one, nailigtas po tayo sa second term ni Duterte na siyang magli-legalize ng illegal drugs sa bansa sa ngalan ng pera. Joseph. Nawala nga yung Subic na napakalaki nang naitutulong yan, di ba?
Naalala nyo nun? Pero nakasurvive pa rin ang Pilipinas. Pero dito ibang klase, droga. Ay, oh my God. Hirap kayanin si Duterte. Naalala ko yung mga Digonians, sabi, JDB, ang hirap ipagtanggol ng mga Duterte ngayon. Naalala ko yung kilala niyo ng mga kaibigan kong DDS, di ba? Yung mga naglipatan doon. Yan ho, yung mga ka-PM ko dati, nag-message, paliwanag mo nga to.